Nakaposisyon na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tumugon sa mga apektado ng Super Typhoon Uwan. Ipinag-utos na ng Defense Department ang forced evacuation sa ilang lugar, habang kinansela na rin ng Malacanang ang klase sa malaking rehiyon sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Alas 12 ng tanghali ngayong araw, umabot na ng lagpas 1 milyong katao ang sumailalim sa preemptive evacuation mula sa kanilang mga tahanan bilang paghahanda sa pagdating ni Super Typhoon Uwan ngayong gabi. Sa tala ng Office of Civil Defense kaninang umaga, wala pang naiulat na casualties. Pero nagsimula na raw ang pagtaas ng tubig at pagbaha lalo na sa Bicol area. Bilang tugon, patuloy ang pagtatayo ng mga evacuation area. And as of 11 a.m., lalagpas na sa 500 evacuation sites ang naitatag ng pamahalaan. Bagaman kahapon pa lamang ay nag-abiso na ang OCD na sumunod sa preemptive evacuation o yung maaga na paglikas. Marami pa rin daw residente ang hindi sumusunod dito. Kaya si NDRRMC Chairperson at Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. nag-utos na ng forced evacuation. At ang mga lalabag ay makaharap sa kasong disobedience to a person of authority. Ayaw po natin umabot sa ganon dahil buhay po ang ating pinagtatanggol dito. Kaya po, inihikayat natin, bagamat marami tayong reports na natatanggap na ayaw lumikas ang mga tao na inihikayat na lumikas, sumunod na po tayo. Sakaling may kailangan ng rescue, may ipinadala na rin na higit 5,000 katao mula sa AFP, PNP, PCG and BFP para sa search and rescue teams ng gobyerno. At humigit 46,000 pa raw ang naka-standby kung mga ilangan ng karagdagang tao. Patuloy raw ang koordinasyon ng OCD sa regional offices nito, gayon din sa mga lokal na pamahalaan sa bansa, kung saan kailangan magbigay ng ulat kada oras. Ang panawagan nga natin kahapon pa is that our mayors and our local government leaders ay dapat they should be on the ground leading the preparatory efforts, anticipatory actions doon sa ground and really i-implement yung mga preemptive measures sa lugar nila. Inaasahan na magpapatuloy ang malakas na hangin at pag-ulan, kaya naman ang Malacanang nag-utos na ng suspension sa lahat ng trabaho ng gobyerno, pati sa klase sa lahat ng antas bukas sa Regions 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 8, NCR and CAR. Sa Martes naman, suspendido pa rin ang klase sa Region 6 at Negros Island Region, gayon din sa mga naunang nabanggit na rehiyon. Ayon sa OCD, tinatayang 30.8 milyong katao pa rin ang maaaring maapektuhan ng Super Typhoon Uwan. Kaya naman, bukod sa lakas ng hangin at pag-ulan, dapat rin daw bantayan ang posibleng pagguho ng lupa, bilis ng pagtaas ng tubig, pati na rin ang storm surge, lalo na sa mga residenteng malapit sa dagat. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel.